May usapan na magkasintahan sina Mitoy at Landa na magkita sa parke para makapag-date sila. Ginagawa nila to tuwing weekends, sa araw na wala silang pasok sa trabaho. Habang naglalakad sila, papalapit sa tagpuang parke, ay nagsisimula ng kabahan si Mitoy sa di niya malamang dahilan. Nang dumating na siya sa lugar, doon niya nakita ang matalik na kaibigang si Nestor at ang kanyang kasintahang si Landa na magkasama. Doon mismo sila nakapwesto sa punong palagi nilang sinasandalan. Ang mas nagpataas pa ng dugo sa kanyang ulo ay ang makitang naghahalikan ang dalawa. Nagulat na lang ang dalawa nang marahas na hinablot ni Mitoy ang kaibigang si Nestor. Sira ulo ka, Nestor ah! Akala ko ba hindi tayo talo rito? Matalik kitang kaibigan pero ganito ang ginawa mo sa akin. Inaas mo ang kasintahan ko. Sa dami ng babae, si Landa pa talaga? Wala ka na bang nakitang ibang babae ha? Teka, Mitoy, hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala ako sa wisyo. Kapatid ang turing ko sa'yo, tol. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako sa lugar na to eh. Matagal ko na sinasabi sa'yo na huwag mong hayaan na manipulihin ka ng babaeng yan. May kakaiba talaga kay Landa, tol. Maniwala ka. Palagay ko'y napailalim ako sa hipnotismo niya. Alam mong wala akong gusto sa kanya, tol. Maniwala ka naman sa akin. Paano mo ako mapapaniwala sa sinasabi mo, ha? Kitang-kita ko ang pang-aahas mo, hayop ka! Dahil sa galit ni Mitoy, walang humpay niyang pinagsusuntok ang kanyang kaibigan hanggang sa dumugo na ang mukha nito. Hindi naman ito gumaganti sa kanya. Panay lang ang paghingi nito ng dispensa. Nang mapagod na si Mitoy sa pambubugbog sa kaibigan, ay saka naman niya hinarap ang kasintahan. Nakatayo lang ito sa gilid habang pinapanood silang dalawa. Malapad ang ngiti ni Landa na parang nagugustuhan pa ang nangyayari. Ikaw, Landa, bakit ka pumatol sa kaibigan ko, ha? Alam mong matalik ko siyang kaibigan. Talaga bang pinagsisira mo kaming dalawa, ha? Ang laki ng respeto ko sa'yo. Pero sinira mo ang lahat ng yon. Napakawalang hiya mo. Hindi na kumibo si Landa. Tanging nakakalokong ngiti lang ang isinagot nito kay Mitoy na lalong nagpatindi ng galit sa binata. Pero dahil sa malaki ang respeto niya sa babae, ibinuhos niya sa kaibigang si Nestor ang kanyang galit. Alam mo ang sikreto ko, Nestor. Ngayong araw, tatapusin ko ng pagkakaibigan nating dalawa. Palalagpasin ko ang nangyaring ito bilang respeto sa ilang taon nating pagkakaibigan. Pero itong tandaan mo, babalik ako at maniningil. Ipaparamdam ko sa iyo ang galit ko. At ikaw naman, Landa, hindi pa tayo tapos. Darating din ang araw ng paniningil ko sa iyo. Tandaan niyo tong dalawa. Galit na galit si Mitoy habang sinasabi niya yon. Ilang linggo ring nagtago si Mitoy para makapag-move on. Hanggang sa umabot na sa ilang taon ang kanyang pag-iwas sa mga tao. Tuluyan na siyang nawalan ng gana sa buhay. Nawalan siya ng tiwala sa lahat ng tao, kaya hindi na rin siya nakikipagkaibigan. Sa tagal ng panahong lumipas, nalaman niyang hindi niya kaya magpatuloy sa buhay nang hindi nakakapagiganti sa ginawa sa kanya ng dalawa. Nagsimula na siyang kumilos para manmanan ang dati niyang kaibigan. Buo na ang kanyang pagpapasya na iparamdam dito ang sakit na kahit ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin nawawala. Palihim niyang binalikan ang lugar kung saan nakatira si Nestor. Nalaman niyang hindi pa rin natatapos ang pagkikita ng dalawa. Nagtago siya sa isang puno nang makita niyang hinahabol ni Landa ang dating kaibigan. Nakakuyom ang kanyang kamao habang pinakikinggan ang usapan ng dalawa. Oy, Nestor, hindi mo ba talaga ako papansinin? Hindi naman talaga naging kami ni Mitoy. Ikaw naman talaga ang gusto ko. Pwede ba, Landa? Layuan mo ako. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang pagkakaibigan namin ni Mitoy. May sa demonyo ka. Kapag lagi kang dumidikit sa akin, may nangyayari sa akin na hindi ko nagugustuhan. Kaya utang na loob, para mo ng awa, patahimikin mo na ako. Nagkambag ka rin naman sa away niyo ah. Alam ko naman gusto mo ko. Pakipot ka pa. Bigay na bigay ka rin naman sa tuwing naghahalikan tayo. Ano? Nakakasuka ka, Landa. Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Ganyan ka ba talaga?
Hindi ikaw ang tipo kong babae. Ang tagal na panahon na. Sunod ka pa rin na sunod sa akin. Layuan mo na ako. Bakit hindi si Mitoy yung suyuin mo? Pinaglalaruan mo lang ang kaibigan ko. Napakawalang niya mo. Nang dahil sa'yo, nawalan tiwala sa akin ang kaisa-isa kong kaibigan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na may sa demonyo ka. Hindi niya rin ako paniniwalaan. Hindi ko rin alam kung nasa na siya. Ang tagal ko siyang hinanap pero hindi ko talaga siya makita. Gusto ko siyang makita para makabawi man lang ako sa kanya. Ay nako, nagtatago na yung tao. Hinahanap mo pa? Pabayaan mo na. Tayo na lang kasi. Alam ko naman na gusto mo rin ako, di ba? Inaamin ko, nagkagusto ako sa'yo nung una kitang nakita. Pero nung malaman kong girlfriend ka ng kaibigan ko, hindi na kita pinakialaman. Lumayo na ako sa'yo, pero ikaw naman tusunod na sunod. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako tinatantanan. Ano ka ba, Nestor? Ginawa ko lang naman boyfriend ng taga-bukid na yun dahil marami siyang pera. Marami akong mauutot sa kanya. Tayo rin naman na makikinabang dun, di ba? Ano? Sadya talagang sagad ang kademonyoan mo ah. Anong klase kang babae? Madami ka naman lalaking pwedeng magustuhan at biktimahin. Kami pa talaga? Bakit kailangan mong sirain ang pagkakaibigan namin ni Mitoy? Huling pag-uusap na natin to, Landa. Uulitin ko. Hindi kita magugustuhan. Talaga ba? Kahit sabihin ko sa ito? Ipigil ng galit si Mitoy habang pinakikinggan ang usapan ng dalawa. Napapailing siya kung bakit ganun ang sinasabi ng matalik niyang kaibigan. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Pero nung makita niyang lumapit si Landa kay Nestor, nakita na lang niyang biglang yumakap ang dati niyang kaibigan sa babae. Pagkatapos ay bigla na lang nitong hinalikan sa labi si Landa. Naging mapusok ang mga halik ni Nestor sa babae, na para bang matagal itong sabik na sabik. Mga hayop! Muntik na niya ako mapaniwala sa mga sinasabi niya kanina. Pero ngayon, ganyan na siyang kumilos. Pinaglololoko ba nila ako? Hanggang ngayon tinatarantado talaga nila ako. Sige lang, magpasarap lang kayo. Darating ang araw na luluhod kayo sa akin at magmamakaawa. Papatak din ang mga luha niyo sa lupa. Tumalikod na si Mitoy at hindi niya na nilingon pa ang dalawa. Mula noon, hindi na tinantanan ni Mitoy ang pagmamanman sa dalawa. Naghahanap siya ng tiyempo kung paano niya isasagawa ang planong pag-iiganti. Ilang araw pa ang lumipas sa pagmamanman ni Mitoy sa dating kaibigan. Nakita niyang panay ang iwas nito kay Landa, pero ang babae naman palaging nangungulit. Ang ipinagtataka pa niya, bigla na lang nagbabago ang ugali at kilos ni Nestor sa tuwing nakadikit na sa kanya ang nasabing babae. Bakit ganon? Di kaya tama si Nestor tungkol kay Landa? Nang sinabi niya sa akin dati na may kakaiba kay Landa. Ano kaya yun? Kailangan ko sigurong manmanan si Landa ng gusto. Pero uunahin ko munang bantayan si Nestor. Pupuntahan ko siya sa bahay nila. Kailangan kong malaman kung ano ang mga plano niya para makagawa ako ng hakbang ng sa akin. Alihim siyang pumunta sa bahay ng kaibigan. Bago pa siya makalapit at nagkubli muna siya sa masukal na lugar. Palinga-linga siya sa paligid para tingnan kung may taong makakakita sa kanya. Nang malaman niyang wala, ay nag-usal na siya ng dasal. Pagkatapos nito, ay unti-unti na siyang nagpalit anyo bilang isang uwak. Lumipad siya at dumapo sa nakabukas na bintana ng bahay nila Nestor at Mang Edgar, ang ama ng kaibigan na kasama nito sa bahay. Nakinig siya sa usapan ng dalawa habang nakadapo sa may bintana. Hindi naman siya pinapansin ng mga ito dahil isang ordinaryong ibon lang ang tingin sa kanya ng mag-ama. Ay, Nestor, hindi ka na pabata. Kailan ka ba mag-aasawa? Matanda na ako. Bago ako mawala ay gusto ko sanang makita ang mga apo ko. Ilang taon mo na pong sinasabi sa akin yan, Itay. Pero wala talaga akong planong mag-asawa sa ngayon. Kung may kapatid lang siguro ako, baka hindi mo na ako palaging kinukulit sa usaping yan. Kukulitin pa rin kita kahit na ganon. Iba naman ang apong manggagaling sa kanya at iba rin naman ang sa iyo. Naku naman, tatay, oh. Mahal ang bigas, ang gatas. Ang hirap mag-asawa, magastos.
Saka, nakakairita ang mga babae. Wala silang kwenta. Bakit ganyan ka magsalita? Wala ka pa naman ipinapakilala sa akin na babae ah. Akala mo ay nakaranas ka na ng hindi maganda. Ikaw, tatanda ka talagang mag-isa. Sayang naman ang lahi natin na magaganda at gwapo kung hindi ka rin lang magkakaanak. Basta sa ngayon po, Itay, wala po akong balak na mag-asawa. Ito lang ang maipapayo ko sa iyo, Nestor ha. Kung iniisip mo pa ang nangyari sa inyo ni Mitoy, abay kalimutan mo na yon. Matagal lang panahon yun. Hindi na nga nagpapakita sa iyo ang kaibigan mong yun eh. Baka may sarili na siyang pamilya ngayon. Tsaka kung napatawad ka na niya, kaya ayusin mo ang buhay mo. Maghanap ka na ng babaeng liligawan mo. Pero Itay, gustuin ko man po makalimot sa nangyari. Binabangungot ako kapag naaalala ko ang bagay na yun. Ewan ko ba? Basta, di ko po talaga maintindihan. Kapag kasama ko po si Landa, may kakaiba pong nangyayari. Ang hirap pong ipaliwanag hindi ko talaga maintindihan. Ay nako, guni-guni mo lang yan anak. Kasi hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Ang nakaraan dapat nang kalimutan. Paano ka gagalaw para sa hinaharap? Ay nako, tingnan mo ang ginagawa mo ngayon. Umiinom ka na naman ng alak. Abay niluluto mo ang utak mo ah. Paano ka magugustuhan ng mga babae niya na ber? Ay, makakausad lang ang buhay mo kapag sinubukan mong manligaw. Subukan mo lang anak. Kapag hindi umubra saka na kita hayaan kung talagang gusto mong tumandang binata. Sige ho, Itay. Wag ho kayo mag-alala. Pag-iisipan ko po ang sinabi niyong yan. Pero uubusin ko po muna tong alak na binili ko. Tay, baka gusto niyo po akong saluhan. Ay, ikaw talagang bata ka. Matanda na ako para sa bagay na yan. Mahina na nga mga tuhod ko kahit hindi lasing tapos paiinumin mo pa ako ng alak. Aba, gusto mo bang gumapang ako na parang sanggol? O siya sige, matutulog na lamang ako. Kinabukasan, sinundan na naman ni Mitoy ang kaibigan nang umalis ito ng bahay. Nakita niyang pumunta ito sa butika. Kita mo tong lalaking to. Sira ulo talaga. Maglalasing tapos mangungulit sa tindera para sa gamot sa hangover. Iinom-inom tapos di naman pala kaya. Ilang araw nang sinusubaybayan ni Mitoy ang kaibigan at napansin niyang palagi itong dumadaan sa butika. Kahit wala namang bibilin, ay nagpupunta ito para lang kausapin ang babaeng tindera doon. Hanggang sa nalaman niyang nauhulog na ang loob ni Nestor sa sinasabing babae. Ito na. Ito na ang hinihintay kong pagkakataon. Ang babaeng yon ang gagamitin ko para saktan si Nestor. Susubaybayan ko rin siya. Kailangan makuha ko ang loob niya. Kailangan ko siyang maging kakampi. Sa ilang araw ng pagsubaybay ni Mitoy sa babae, nalaman na niya ang lahat tungkol dito. Kumuha na lang siya ng tiyempo kung paano niya ito haharapin. Hanggang sa nakita niya itong pumunta sa gubat isang gabi. Bakit kaya siya pumunta sa gubat ng ganitong oras? Saka, kakaiba ang kanyang kilos. Parang may itinatago. Susundan ko nga. Kailangan ko lang malaman. Nararamdaman ko may itinatago siyang isang sekreto. Teka, ayun. Nagtago na siya sa isang malaking puno. Bakit kaya? Ano kayang binabalak niya doon? Teka. Hindi kaya kagaya ko rin siya na isang aswang? Aba, oo nga no. Nagpapahid siya ng langis. Kapag nga naman sinuswerte ka Mukhang naaayon talaga sa akin ang tadhana. Kakampi ko na ngayon ang swerte. Lalapitan ko siya kapag nagpalit na siya ng anyo. Gusto ko ring malaman kung anong klaseng aswang siya. Ayan na. Kitang-kita ko na unti-unti na ang pagbabago ng itsura niya. Isa siyang mandurgo. Ito na ang pagkakataon ko para lapitan ko siya. Alam kong magugulat siya. Excuse me. Magandang aswang. Isang tao. Sinundan mo ko. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit? Nagsasarawa ka na ba sa buhay mo?
Nagkakamali ka. Hindi mo ako pwedeng biktimahin kasi pareho lang ang dugo na nananalitay sa ating ugat. Anong ibig mong sabihin? Kagaya mo, isa rin akong aswang. Pero iba ang lahi nga lang namin. Mula ako sa lahi ng mga balbal. Kaya pala mabilis kang bumigay kay Nestor. Kasi may pinupuntirya ka. Kailangan mo ng biktima. Yung pangmatagalan pa. Magandang hanga rin yan. Hindi naman kita kukontrahin eh. Susuportahan pa kita. Kilala mo siya? Sino ka ba? Matagal ka na bang nagmamanman sa amin? Ganun na nga. Anong kailangan mo? Simple lang. Susunod ka lang sa mga kagustuhan ko. Dahil kung hindi, malaki ang mawawala sa'yo. At sa tingin mo naman ay mapapasunod mo ako sa gusto mo. Hindi mo ako matatakot. Wala kang mahihita sa akin. Huwag kang pakampante. Alam mo bang matalik kong kaibigan si Nestor? Magkababata kami. Dahil sa tagal na namin magkakilala at magkasama, alam na niya ang lihim ko. Alam niyang isa akong aswang. Kaya kapag sinabi ko sa kanya na aswang ka, maniniwala siya sa akin. Pero hindi ko yung gagawin. Kasi may ipapagawa ko sa'yo. Hindi mo ko mapapapayag. Gawin mo na ang gusto mo. Wala namang mawawala sa akin kung magalit siya at iwanan niya ako. Marami pa namang iba dyan na pwede kong gawing biktima. Alam kong kailangan mo ng pera. Di ba nakaratay sa ospital ang nanay mo? Hindi mo matutugunan ang pangangailangan niya kahit aswang ka pa. Kakakarampot lang din ang kinikita mo sa butika. At alam ko ring mauubos na ang perang galing sa mga ari-ariang na ipagbili mo para sa nanay mong may sakit. Kung pera lang din ang kailangan mo, kaya kong ibigay yun sa'yo. Ano? Payag ka na? Si Nestor kasi, wala naman siyang kahit ano. Magiging biktima mo lang siya. Pero hindi sapat yun, di ba? Isipin mo, paano ang nanay mo? Talaga bang matutulungan mo ako sa problema ko? Oo naman, kung magkakampihan tayong dalawa. Bakit mo ginagawa ito? Malaki ang kasalanan sa akin ni Nestor. Sinira niya ang pagkakaibigan namin at ang tiwala ko sa kanya. Dahil inagaw niya sa akin ang pinakamamahal kong babae. Gusto kong iparanas ko sa kanya ngayon ang sakit na yon. Paibigin mo siya ng gusto. Durugin mo. Pagkatapos iwan mo. Ganun katindi ang nagawa niya sa'yo. Wala naman akong kinalaman sa problema mo. Pero para sa nanay ko, gagawin ko ang lahat. Gumaling lang siya. Sige, pumapayag na ako sa plano mo. Bago pa sumagot si Mitoy, iniwan na siya ng babae. Lumipad na ito para maghanap ng mabibiktima ng gabing yon. Sumilay ang ngiti sa labi ni Mitoy. Nararamdaman ko na ang tagumpay ko. Nakikita ko na ang sasapitin ni Nestor kapag siya naman ang nasa sitwasyon na kagaya ng ginawa niya sa akin. Natutuwa na si Mitoy sa mga nangyayari. Ilang linggo na rin siyang nakasubaybay sa ginagawa ni Karina kay Nestor. Kitang-kita niya na hulog na ang loob ng dating kaibigan sa babae. Nagbago na ito ng pamumuhay. Bumalik ang sigla. Bumalik na sa pagtatrabaho. Nagsumikap na si Nestor dahil may nakita na siyang isang inspirasyon. Lalong lumalapad ang ngiti ni Mitoy dahil ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Hanggang sa isang araw, nakabantay pa rin siya sa dalawa sa di kalayuan habang nagdi-date sa isang parke na di gaanong matao. Sa oras na yon, ay pinatigil na ni Karina ang panliligaw ni Nestor dahil sinagot na niya ito. Lalo namang naging masigasig si Nestor sa buhay at nakalimutan na ng tuluyan ang nakaraan. Ginugol na niya ang oras sa pagbuo ng pangarap na kasama si Karina. Sige lang, kaibigan. Magpakasaya ka lang hanggang sa gusto mo. Mas masaya ngayon. Mas masakit ang susunod na araw. Gustong gusto kong makita kung paano kang madurog. Yung hindi mo na makikita pa ang liwanag.
Yung wala ka ng kakapitan para magpatuloy sa buhay. Yung mas gugustuhin mo lang na mamatay kaysa mabuhay na para bang wala ng bukas. Ganyan-ganyan ang nangyari sa akin. Dahil sa ginawa nyo, gumuho ang pangarap ko sa isang iglap. Dahil sa pagsira mo sa buhay na binuo ko, mararanasan mo rin ang lahat ng yun. Nasa paligid lang siyang malapit sa bahay ni Nestor at pinapanood ang kaibigan habang kausap ang ama nito. Himala anak, mukhang nagbabago ka na talaga. Ang laki na ng pinagbago mo ah. Ano bang nangyayari? Meron ba akong dapat na malaman? Sige na, magsalita ka naman sa akin. Pasensya na ho kayo, Tay. Talagang busy po ako sa trabaho. Rumaraket din kasi ako sa gabi. Kailangan ko magbanat po ng buto. Kasi para sa magandang hinaharap. Tama po kayo, Tay. May nagbago na po sa akin. Oo, pansin ko, sobrang sipag mo na nga. Di na tayo ganong nagkikita dito sa bahay. Kahit wala kang pasok sa trabaho ay umaalis ka pa rin. Saan ka ba nagpupunta ha? Baka naman napapabarkada ka ha? Malalaman ko na lang napapariwara na ang buhay mo. Wala ka pang pamilya pero isusubsub mo ang sarili mo sa pagtatrabaho. O baka nalululong ka na naman sa alak. Itay, nagbago na po ako. Hindi na po ako tulad ng dati. Itinakwil ko na po ang alak. Abay, mabuti kung ganon. Hindi ka makakahanap ng asawa kung sa ganong kalagayan ka. Pero teka lang, kapag ganyan ang kilos ng isang lalaki, isa lang naman ang nagpapasaya. Babae no? Sabihin mo nga, may nakukurso na dahan ka na ba? Tama ho kayo. Yun na nga po, Itay. May nobya na po ako. Kaya binabago ko na po ang sarili ko. Alam niyo na po, baka ma-turn off po kasi siya sa akin. Nakatagpo na rin po ako ng babaeng magpapabago sa akin, Itay. Kaya gagawin ko po ang lahat para hindi siya mawala sa akin. Yan ang gusto ko. Sa wakas, narinig ko na rin yan. Abay, dalin mo nga din at nang makilala ko naman siya. Opo, Itay, huwag po kayo mag-alala. Makikita niyo rin po siya at makikilala. Natigilan ng pag-uusap ng dalawa nang biglang tumunog ang cellphone ni Nestor. Kaagad niyang sinagot nang makitang ang pangalan ni Karina ang nakarehistro sa screen. Oh, Karina, napatawag ka. Ha? Na-miss mo na naman ba ako kaagad? Ako rin naman Miss na miss kita palagi. Ngunit biglang natigilan si Nestor nang iba ang sagot ni Karina sa kanya. Dali-dali niyang ibinaba ang tawag at nagpaalam sa ama para puntahan ng kanyang nobya. Dahil ibinalita ng babae na tuluyan lang na maalam ang inang nakaratay sa ospital. Dahil sa mga narinig ay nabigla naman si Mitoy. Mabilis din siyang tumungo sa ospital. Naunahan niya si Nestor na magpunta roon. Naabutan niya si Karina na umiiyak sa isang sulok. Oh, ano nangyari? Talaga bang wala na ang nanay mo? Lalo lang umiyak si Karina. Napayakap siya kay Mitoy para maibsan ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang ina. Mabilis naman silang kumalas sa pagkakayakap nang maramdaman nilang paparating na si Nestor. Kaagad na nagtago si Mitoy para hindi siya makita ng dating kaibigan. Pinakinggan pa rin niya ang usapan ng dalawa dahil ayaw niyang may isang detalye ang hindi niya marinig. Gusto niyang malaman ang nangyayari sa dalawa. Nakita niyang kaagad na niyakap ni Nestor ang babae pagkalapit nito. Sige mahal ko, sige iiyak mo lang yan. Ilabas mo lahat. Alam kong masakit kasi ang tagal mong inilaban ang buhay ng nanay mo. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Tao lang tayo, may hangganan ng buhay natin. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala kasi nandito naman ako Hindi kita pababayaan at hindi kita iiwan. Pangako ko sa'yo, hindi ka mag-iisa. Hindi ka maghihirap. Basta magtiwala ka lang sa akin ha. Kahit anong mangyari, magkasama tayo habang buhay. Dinamayan niya si Karina sa pagluluksa nito hanggang sa mailibing na ang ina.
Nag-alisan na ang mga taong nakipaglibing sa ina ni Karina. Naiwan naman sina Nestor at Karina sa puntod. Nasa di kalayuan si Mitoy at pinagmamasdan lang ang dalawa. Malakas ang kanyang pandinig kaya malinaw niyang naririnig ang usapan ng mga ito. Karina, ngayong wala na ang nanay mo at nailibing na, wala ka na rin pamilya o kamag-anak. Hindi ako mapapalagay sa bawat araw na malayo ka. Alam kong matatag ka sa pagharap sa buhay. Pero hindi mo maaalis sa akin na mag-alala. Kaya kung papayag ka magsama na tayong dalawa. Pangako, mag-iipon ako para mapakasalan kita. Ayos lang ba sa'yo yun? Wow! Desidido na talaga ang dati kong kaibigan na lumagay sa tahimik na buhay Akala niya matatahimik na siya. Di niya alam, yan ang hinihintay kong desisyon niya para pumasok na ako sa eksena. Alam kong hindi siya matatanggihan ni Karina. Dahil kailangan niya ng masisipsip na dugo. Yun lang din naman ang hinihintay ng babaeng to para magkaroon siya ng lifetime na biktime. Natawa si Mitoy dahil sa sinagot ni Karina kay Nestor. Sinabi kasi ng babae na pag-iisipan ang alok na yon. Alam niyang paraan lang ito ni Karina para lalong mahulog ang loob ni Nestor sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, ay iniwan na rin ng dalawa ang puntod. Hinintay naman ni Mitoy ang pagsapit ng gabi. Pagkatapos ay nagpalit siya ng anyo sa pagiging isang balbal. Wala nang tao sa sementeryo, kaya mabilis niyang nahukay ang bangkay ng ina ni Karina at ginawa niya itong hapunan. Sarap na sarap siya sa pagkain habang iniisip ang gagawin kay Nestor. Wala na ang ina ni Karina. Ano pa kaya ang pwede kong gawin pang-blackmail sa kanya para magpatuloy siya sa pakikipagsabuatan sa akin? Ngayong wala naman na siyang paglalaanan pa nun. Ay, buwisit kasi tong matandang to Bakit namatay ka agad? Di pa nga ako nakakapasok sa eksena. Dapat kasi nagtagal-tagal pa ng kaunti Tingnan mo nga, nasaktan ka ngayon. Di ka naman kakain ng lupa kasi balbal ang kumakain sa'yo ngayon. Di rin kita masisisi. Ang tagal mo nang nakahiga sa kama ng ospital. Alam mo ba, tanda? Kapag dumadalaw ako sa'yo sa ospital, gustong-gusto kong bawasan ang parte ng katawan mo. Ang bango kasi ng bangkay ng tao Matagal ka na namang patay pero ngayon ka lang bumigay. Kakainis. Mauubos ko na ang bangkay na to pero di pa ako nakakaisip ng gagawin. Bihira talaga Nakasalalay pa rin ang desisyon ko sa gagawin ni Karina. Tama. Kailangan ko na siyang kausapin. Hoy, tanda. Isang braso na lang to natitira sa'yo. Kailangan na kitang ubusin kasi pupuntahan ko pa ang anak mo. Huwag mo akong mumultuhin Magpasalamat ka pa nga sa akin kasi hindi nakakainin ng uod ang bangkay mo. Mas safe to sa tiyan ko. Pagkatapos niyang ubusin ang bangkay, ay hinanap na niya si Karina. Nakita niya itong nag-iisa sa apartment. Kumatok siya sa pinto at hinintay na pagbuksan. Hindi na kita kukumustahin. Kita naman sa mukha mo na hindi ka pa maayos Gusto lang kitang kausapin, Karina. Pwede mo akong kausapin sa kahit anong anyo ng aswang na gustuhin mo. Pero alam kong magugustuhan mo tong pasalubong ko sa'yo. Inabot ni Mitoy ang isang galon na naglalaman ng 6 na litro ng dugo. Nang maamoy ito ni Karina, kaagad na nagbago ang kulay ng mata ng babae. Mabilis siyang hinatak ni Karina papasok sa apartment at pagkatapos ay isinara ang pinto at mga bintana. Nagpalit agad sa anyong mandurugo ang babae. Ibang klase ka talaga. Di na nagdalawang isip pa. Sa bagay, di rin naman kita masisisi. Kahit ako, kapag nakakita ng pagkain, susunggab din kagad ako. Ano bang kailangan mo? Bakit nandito ka? Narinig ko ang usapan yung dalawa ni Nestor. Huwag ka na magdalawang isip pa. Umayag ka na sa inaalok niyang magsama kayo. Para saan pa ang kasal? Kung tingin mo lang din naman sa kanya, biktima, di ba? Ayokong makasama siya. Ano? Bakit ayaw mo? Hindi ko naman siya gusto kasi aanin ko ang tao.
Kapag nalaman ng isa kong aswang, siya rin ang papatay sa akin sa bandang huli. Magagawa ko namang sipsipin ang kanyang dugo kahit anong oras ko gustuin. Hindi pa ako tapos sa kanya. Kaya hindi ka pa pwedeng umatras sa ngayon. Hindi pa ako nakakapaghiganti. Problema mo na yon. Tapos na ako. Wala na si inay. Hindi ko na rin kailangan ng pera mo. Paghanap ka na ng ibang aswang na magagamit mo sa mga plano mo. Buwisit ka. Sa inis ni Mitoy ay hinablot niya ang galon kung saan sumisipsip ng dugo si Karina. Sit mo kinuha. Para kang bata. Kapag tinanggihan ka, nang babawi ng laruan. Buwisit ka. O ayan, laklakin mo. Sana pala nilagyan ko ng lason yan para matuluyan ka na. At kapag patay ka na, mapapakinabangan ko pa ang bangkay mo. Eh bakit di mo na lang ako patayin ngayon? Para makain mo na ang bangkay ko. Natigilan bigla si Mitoy at napatingin ng matalim kay Karina. Hindi mo rin magagawa yan. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ayaw ko na kay Nestor? Bakit ko naman tatanungin yon? Ano naman ang pakialam ko? Ikaw ang gusto ko, Mitoy. Habang panay ang pagmamalman mo sa amin, ginagawa ko rin yun sa'yo. At dahil doon, unti-unting nahulog ang loob ko sa'yo. Naisip ko, hindi ko na rin kailangan magpanggap na normal akong tao kapag kaharap kita. Kaya, tigilan na natin ito. Alam ko namang wala kang pake sa mga sinasabi ko sa'yo. Umalis ka na. Ito na ang huling pagkakataon na kakausapin kita. Huwag mo rin gamitin sa akin ang nararamdaman ko sa'yo para i-blackmail mo ako. Dahil hindi uubra yan. Ibig mong sabihin, nahulog ang loob mo sa akin? Talaga? Baka naman kagaya ka rin ni Landa. Pera lang ang habol sa akin. Anhin ko naman ang pera mo. Kaya ko namang kitain yan. Kayong panawala na akong pagkakagastusan. Sira ulo ka. Huwag mo nga akong ikumpara sa babaeng yon. Dalahin mo siya sa akin at uubusin ko ang dugo niya. Oo nga pala, si Landa. Sige, aalis na ako. Ingat ka sa paghigop sa dugo, baka masamid ka ha. Teka, saan ka pupunta? Panahon na para harapin si Landa. Nang gabing yon, hinagilap ni Mitoy si Landa. Nakita niya itong naninirahan sa isang baryo na malayo sa mga kabayanan. May kasama itong matandang babae na noon lang nakita ni Mitoy. Naghanap siya ng pagkakataon na kausapin ang babae. Pero bago pa siya makalapit, bigla na lang may isang malaking ibon na lumagapak sa kanyang harapan. Maya-maya ay nagpalit ito ng anyo bilang mandurugo. Karina? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Oo, sira ulo ka. Talagang pinuntahan mo pa ang babae niyan. Bakit ba? Hindi mo naman ako tutulungan, di ba? Kailangan ko ng plan B. Tapos ano? Anong tapos ano? Sa tagal ng panahon na nagtago ka para makalimot, pero hindi mo pa rin magawa. Ibig sabihin lang nun, may nararamdaman ka pa rin para sa babae niyan. Mas nananaig lang ang sakit dahil sa ginawa nila sa'yo. Pero sa oras na makita mo uli siya, babalik ang dati mong nararamdaman sa kanya. Tapos, masasaktan ka uli kasi si Nestor lang ang mahal niya. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Teka, sandali lang. Nagseselos ka ba ha? Sira ulo. Ano naman? Wala ka naman pakialam, di ba? Tigilan mo na siya. Ayoko. Sige, payag na ako sa gusto mo mangyari. Tutulungan na kita sa paghihiganti mo sa taong yan. Pero pagkatapos nito, magbabayad ka sa akin. Ha? Anong bayad? Ano naman ang ibabayad ko? Magkano ba? Saka ko nasasabihin. Sige, umuwi na tayo at sabihin mo sa akin ang mga plano mo. Lumapad ang ngiti ni Mitoy. Natuwa siya dahil sa kusang loob ng pumayag si Karina sa plano niya. Sumama siya sa bahay ng babae at pagdating sa bahay nito,
ay sa kanila pinagplanuhan ang lahat. Dahil halos magdamag silang nag-uusap, sa bahay na ng babae nakatulog si Mitoy. Kinabukasan, nagising si Karina dahil sa marahang katok sa pinto. Upungas-pungas pa siyang pinagbuksan nito ng pinto. Gulat na gulat siya nang makita si Nestor. Nakangiti naman ang lalaki at inaabot sa kanya ang kumpol ng mga bulaklak. Nasorpresa ba kita? Sorry kung nabigla ka ng gising ha. Gusto lang talaga kitang daanan dito para kumustahin bago ako pumasok sa trabaho ko. Saka para ibigay na rin sa itong mga bulaklak na to. Medyo maaga pa naman kaya may konting minuto pa ako. Pwede ba akong pumasok? Ilang segundo ring natigilan si Karina. Hindi sana niya papapasukin si Nestor, pero narinig na nito na may umubo sa loob ng bahay. Dahil sa kuryosidad ni Nestor, ay hindi niya na hinintay ang permiso ni Karina. Diretso na siyang pumasok sa loob at nakita niya ang isang lalaking nakadapa sa sopa habang natutulog. Wala itong pang-itaas na damit at kumot lang ang nakatapis sa katawan. Gulat na gulat naman si Mitoy nang may humablot sa kanyang kumot. Napabalikwas siya ng bangon at pagkadilat niya ng kanyang mga mata ay tumambad sa patingin niya si Nestor na nanlalaki ang mga mata. Mitoy, anong ginagawa mo dito ha? Bakit ka nandito sa apartment ni Karina? Magkakilala ba kayo? Ayoko mag-isip ng masama, tol. Kahit anong sabihin mo, paniniwalaan ko. Bakit naman kailangan kong magpaliwanag sa'yo, Aber? Ang tagal na ng panahon na lumipas. Hindi na konektado ang buhay nating dalawa. Saka, ikaw, bakit ka nandito? Tol, itong babaeng nakatira dito, girlfriend ko to. Ako ang dapat magtanong sa'yo kung bakit ka nandito. Girlfriend? Kailan pa? Di ka pa rin nagbabago, Nestor. Nagtago na ako para manahimik. Tapos ngayon, dumating ka na naman sa buhay ko. Pinaubaya ko na nga sa'yo si Landa tapos ngayon aangkinin mo na naman si Karina. Lahat na lang ba talaga na nasa akin ay kukunin mo? Bakit hindi ka humanap ng para sa'yo? Teka, anong pinagsasabi mo? Girlfriend mo ba si Karina? Oo, Nestor. Kahit tanungin mo pa siya. Kaya nga ako nandito kasi girlfriend ko siya eh. Ikaw, bakit ka nandito? Inaangkin mo na naman ang hindi sa'yo? Gulong-gulo na si Nestor sa mga narinig niya kay Mitoy. Halos iuntog na niya ang ulo sa dingding. Wala siyang magawa, kundi ang ibuhos na lang ang galit sa pagsusuntok sa dingding. Sabihin mo nga, Karina. Sabihin mo ang totoo. Gusto kong marinig mula sa'yo. Bakit ha, Nestor? Akala mo ba nagsisinungaling ako? Ha? Ako ang pakinggan mo. Mananakot ka na naman ng babae? Ganyan din ang ginawa mo kay Landa noon eh. Hindi ko inagaw sa'yo si Landa. Sabi ko naman sa'yo, kakaiba siyang babae. Hindi ko siya inagaw sa'yo, pare. Pero si Karina, siya lang ang masasabi kong sa'kin. Igil na nilapitan ni Mitoy si Nestor at maigpit niyang hinawakan ang leeg nito na halos hindi na ito makahinga. Nestor, walang sayo ha. Kahit kailan, walang naging sayo. Kahit noon pa, wala kang naging pag-aari ni isa. Ang kaya mo lang gawin ay ang mang-agaw ng hindi mo pag-aari at saka mo aangkinin. Pinagbigyan na kita nun. Tapos uulit ka pa ngayon? Napakawalang hiya mo talaga. Pinagsususuntok ni Mitoy ang dating kaibigan. Ibinuhos niya ang galit na matagal niya lang kinikimkim. Pero hindi naman gumanti si Nestor. Sige, patunayan mo sa akin ngayon na may pag-aari ka dito. Bakit hindi ka lumaban? Gumanti ka! Ginagawa mo ba ito para gantihan ako? Di ba sabi mo dati, babalik ka para gumanti? Ito na ba yun ha, Mitoy? Ngayon lang kita lalabanan. Hindi ako papayag na makuha mo si Karina sa akin. Dahil sa akin lang siya. Dahil sa galit nila sa isa't isa, nagpambuno sila hanggang sa duguan na silang huminto. Pagod na pagod at hinahabol na nila ang kanilang hininga. Inawat na sila ni Karina at parehong ipinagtabuyan. Nasa labas na sila ng bahay pero nagsisisigaw pa rin si Nestor.
Karina! Karina, magpaliwanag ka sa akin! Makikinig ako sa'yo! Sabihin mong ginamit ka lang ni Mitoy para saktan ako! Di ba mahal mo ako? Di ba nagmamahalan tayo? Maniniwala ako, Karina! Basta sa'yo manggagaling! Itigil mo na yung kakasigaw mo! Ipinapahiya mo siya! Umalis ka na rito! Hindi ka dapat nandito, Nestor! Bumalik ka na lang kung saan ka nararapat! Pinagsawaan mo na ba si Landa? Kaya ngayon si Karina naman ang pagsasawaan mo! Walang iya ka! Ganito ka ba gumante? Plinano mo ba to? Ano? Masaya ka na ba? Ha? Masaya ka na ba, Mitoy? Hindi pa! Iniwan na ni Mitoy ang dating kaibigan at pagtalikod niya rito ay lumapad ang kanyang ngiti sa kanyang mga labi. Pero hindi pa siya nasisiyahan sa nangyayari. Kulang pa sa kanya ang paghihirap nito. Kinabukasan, naglalakad-lakad siya para magpahangin. Napadaan siya sa isang convenience store para bumili ng maiinom. Nakita rin niya sa loob si Nestor na dumadampot ng ilang alak. Hindi niya na sana to bibigyan ng pansin, pero narinig niyang may babaeng nangungulit kay Nestor. Pamilyar ang boses na yon, kaya napalingon siya kaagad. Sabi ko na eh, si Landa yun. Nestor, ano ba? Pansinin mo naman ako. Umalis ka na, Landa. Wala naman tayong dapat pag-usapan pa. Sirang-sira na ang buhay ko dahil sa'yo. Di ka pa ba nasisiyahan? Inaayos ko na ang buhay ko, pero hindi ko magawa kasi palaging ikaw ang punot dulo. Maayos mo lang ang buhay mo kapag sumama ka sa akin. Matatahimik tayong pareho kapag nagsama na tayo. Tumigil ka! Alam mo kung ano ang nararamdaman ko sa'yo? Pagkasuklam. Sobra-sobrang pagkasuklam. Landa, yun lang ang nararamdaman ko kaya bago pa ako makagawa ng hindi maganda, umalis ka na. Kakainis ka naman. Medyo natagalan lang ako sa pagkawala dahil may inayos lang ako tapos ganyan ka na pagbalik ko. Halika, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Napakatigas naman ang ulo mo. Iwan mo na ako. Napamulagat si Mitoy nang makita niyang marahas na tinulak ni Nestor ang babae. Mabilis ding umalis si Nestor pagkabayad ng alak sa counter. Pagkatayo ni Landa ay saka naman niya ito nilapitan. Patay na patay ka talaga sa kanya, no? Ano bang meron sa kanya, ha, Landa? Oy, aba, lumabas ka na sa lungga mo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Diyan ka na. Kailangan kong habulin si Nestor. Hindi mo na siya mababawi. May iba na siyang babae. May asawa na siya. Nagli-live-in na sila. Ano? Si Raulong yun. Hindi maaari. Papatayin ko ang babaeng yun. Sinundan niya ng tingin si Landa habang nagmamadali itong lumabas ng convenience store. Natawa na lang siya sa sinabi nito. Papatayin daw. Ano naman ang laban mo sa isang aswang? Baka nga, papalapit ka pa lang dito ubus na ang dugo mo. Magkikita-kita silang tatlo. Mapanood nga. Pero kukuha muna ako ng masarap na pagkain para may ginangat-ngat ako habang pinapanood ko sila. Sanay na si Mitoy sa pakikipagpatintero sa tadhana pagdating sa paghahanap ng pagkain. Mabilis siyang nakahanap ng bangkay dahil malakas ang kanyang pangamoy, lalo na kapag nasaan yung balbal. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto, narating niya ang kahabaan ng isang highway na halos walang kabahayan sa gilid. Doon siya dinala ng kanyang pangamoy. Halos kumislap ang mata niya sa tuwa dahil nakita niya ang isang sasakyan na bumangga sa isang punong kahoy. Patay na ang lahat ng sakay nito. Di na niya napigilan ang pangangasim at panunubig ng kanyang gilagid dahil sa dami ng pagkaing nakita. Palinga-linga siya sa paligid. Pagkatapos ay mabilis niyang hinablot ang isang bangkay. Nagmamadali siyang umalis sa lugar. Dinala niya ang bangkay sa madamong bahagi ng lugar sa kasinimulang ngat-ngatin nito na parang asong gutom na gutom. Ilang minuto rin ang lumipas nang makaramdam na siya ng kabusugan. Hindi niya na naubos ang bangkay dahil mataba ang katawan ng lalaking nakuha niya. Nilinis na niya ang sarili pagkatapos ay iniwan na ang lugar na yon.
Naisip niyang dumiretso sa apartment ni Karina sa pag-aakalang doon pupunta si Nestor at hindi nga siya nagkamali. Naabutan niya itong kinakalampag ang pintuan. Naroon din si Landa na panay ang awat kay Nestor. Karina, buksan mo tong pinto. Mag-usap tayo. Alam kong may dahilan ng lahat ng nangyayaring to. Karina naman, ayusin natin to, pakiusap. Kausapin mo ako. Nestor, umalis na tayo dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Kapag nagbukas ng pinto ang babaeng yan, kakalbuhin ko talaga siya. Mga agaw siya. Tumigil ka nga, Landa. Walang inagaw si Karina sa'yo kasi hindi naman naging tayo. Hay, maganda-gandang panoorin to ah. Kaya lang wala na akong mangangatay. Nabusog na ako kanina kaya di na ako nagdala. Sayang talaga yung isang hita. Sana dinala ko na. Teka, nasan kaya si Karina? Bakit hindi pa niya pinagbubuksan ng pinto yung dalawa? Mukhang wala yata siya. Teka, palayasin ko na nga sila. Pinuntahan ni Mitoy ang dalawa para patigilin sa pag-ieskandalo. Pero paglapit pa lang niya, malinaw niyang narinig ang bulong nito habang nag-uusal ng orasyon. Anong ginagawa mo? Anong sinasabi mo? Bakit ka nagbabanggit ng orasyon? Tumahimik ka. Huwag kang makialam. Huwag akong makialam. Alam mo ba ang inuusal mong yan? Bakit mo alam yan? Baka mangkukulam lang ang kayang gumawa niyan. Huwag mong sabihin sa akin na isa kang... Bago pa ituloy ni Mitoy ang sinasabi, ay bigla na lang siyang natigilan. Napatulala siya at nakatuon lang sa sinasabi ni Landa. Nanuot sa kanyang pandinig ang dasal nitong paulit-ulit na inuusal. Hanggang sa hindi niya na makontrol ang sarili. Nakatayo na lang siya at nakatitig kay Landa. Ginagawa mo? Bakit ka nakatayo lang dyan? Umalis ka nga. Istorbo ka. Huwag kang makialam dito, Landa. Umalis ka na. Kailangan kong makausap si Karina. Ano ikaw ang sinasabihan ko? Itong si Mitoy ang kinakausap ko. Sandali nga. Bakit hindi ka tinatabla ng orasyon ko? Huwag mo sabihin. Mitoy? Si Mitoy ang tinabla ng orasyon? Hindi pwede. Ayoko. Ayoko sa kanya. Umalis ka dito, Mitoy. Umalis ka. Bakit ka pa kasi nandito? Kanina ka pa. Ang ingay-ingay mo. Sabi ko nga sa'yo, umalis ka na. Umalis ka na dito. Dahil sa galit ni Nestor, naitulak niya si Landa. Parang robot namang kumilos si Mitoy. Nasa ilalim na siya ng hipnotismo ni Landa dahil siya ang tinablan ng orasyon nito. Huwag mo siyang saktan. Wala kang karapatang saktan siya. Ako ang harapin mo. Tutal marami ka ng atraso sa akin. Kaya tayong dalawang maghaharap ngayon. Ah, yan ba? Ito ba ang gusto mo? Sige, pagbibigyan kita. Tutal, wala nang mangyayari pa sa akin kasi wala nang natira. Wala nang saysay ang buhay ko. Kaya kahit mamatay ako ngayon, wala na akong pakialam. Sige, tatanggapin ko ang paghamon mo. Doon tayo sa walang tao. Sa walang makikialam sa ating dalawa. Sige, sisiguraduhin kong mapapatay kita. Bago mo ako mapatay, pahihirapan muna kita, sinisigurado ko sa iyo yun. Ano ba? Huwag nga kayong mag-away. Mitoy, tigilan mo na yan. Nestor, sumama ka na sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Si Karina ang mahal ko. Tatapusin ko muna ang paghaharap namin ng dati kong kaibigan at pagkatapos ay babalikan ko si Karina. Dahil nagkasundo ang dalawa na maglaban, pumunta sila sa gubat kung saan ay walang makikialam sa kanila. Wala na ring nagawa si Landa. Hindi niya na maawat ang dalawa dahil ang orasyon na ginamit niya kay Mitoy ay ang hipnotismo para ipagtanggol siya sa mga taong gusto siyang saktan. Habang si Nestor naman ay languna sa alak kaya tumapang na at hindi na marunong makinig. Ang gagawin ko sa kanila? Mapapatay ni Mitoy si Nestor ko. Wala pa namang orasyon para alisin ang pisa ng hipnotismo na yun. Matatapos lang yun kapag nakatulog si Mitoy. Dahil sa sinabi niyang yon, naisipan niyang hampasin ng tuyong sanga si Mitoy para makatulog na ito, pero hindi naman tumalab. Naputol lang ang kahoy ng tumama sa likod ni Mitoy.
Bakit ka nananakit? Naiinip ka na ba kasi hindi ko pa siya sinusugod? Paraan mo ba yan para bigyan ako ng go signal? Hindi! Nagkakamali ka! Mukha kasi siyang mahinang tao. Pero kapag napatay ko siya, magiging pagkain ko na rin siya. Kaya sige, papatayin ko na siya ngayon. Ano? Hindi kita maintindihan. Anong pagkain? Kailan ka pa kumain ng tao? Hindi mo pwedeng kainin si Nestor. Napasabunot na lang si Landa sa pag-aakalang ibang orasyon ang nausal niya. Lalo siyang kinabahan at natakot para kay Nestor. Hindi niya na malaman ang kanyang gagawin. Pinuntahan na lang niya si Nestor at pilit na hinatak palayo kay Mitoy. Pero lalong nagalit si Nestor sa kanya, kaya marahas siyang itinulak, dahilan naman para magalit ng gusto si Mitoy. Sabing wag mo siyang sasaktan eh! Ako ang harapin mo! Napatakbo na lang palayo si Landa nang makitang pasugod na si Mitoy kay Nestor. Napalingon si Landa sa kaliwa niya nang bigla na lang may nagsalita. Nangatog ang kanyang katawan dahil boses halimaw ito. Aba, hindi ka nila pinag-aawayan. Pinaglalaban mo sila ng walang kabuluhan. Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Anong klaseng halimaw ka? Bakit ka may pakpak? Isa akong mandurugo. Isang uri ng mga aswang. Hindi mo dapat ginagamitan ng hipnotismo si Mitoy. Wala lang makakapigil sa kanya ngayon. Wala na siyang iniisip kundi ang patayin si Nestor at kain niya. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Oo, siyempre, dahil tanga kang babae ka. Huwag mo nga akong sinasabihang tanga. Nagmahal lang naman ako. Masama ba yun? Talaga, wala kang alam. Matulog ka muna. Pinahaba ni Karina ang kanyang dila na may tila karayom sa dulo. Mabilis niya itong itinurok sa leeg ni Landa. Gulat na gulat si Landa sa nangyari. Dahil sa takot ay bigla siyang nahimatay. Kaagad naman binawi ni Karina ang kanyang dila at napangiwi ng malasahan ang dugo ng babae. Ang sama ng dugo ng bangkukulam na ito. Mapait na mapakla. Yari na. Nakita na ni Mitoy ang mga ginawa ko kay Landa. Buwisit. Ala ko astig kang iswag ka. Kaya nga ginusto kita. Pero saglit lang na-hypnotize ka na nga. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit mo siya sinaktan? Gusto ko lang. Bakit? Ano naman sa'yo ngayon? Magbabayad ka! Hoy! Huwag kang tumakbo! Duwag! Ako ang kalaban mo! Ako ang harapin mo, Mitoy! Tayo magharap! Hindi ang halimaw na yan ang dapat mong kalabanin! Aba, teka. Halimaw? May halimaw? Totoong may halimaw? Harvey! Isa nga akong halimaw. Halimaw! Halimaw nga! May halimaw! Sa takot ni Nestor ay nagtatakbo ito palayo. Napailing na lang si Karina dahil sa karuwagan ng lalaki. Hinarap naman ni Karina si Mitoy. Tayong dalawa na lang ang nandito. Oras na para patulugin ka. Nang makalapit sa kanya si Mitoy, kaagad niya itong sinipa. Mabilis na tumalsik ang lalaki at bumangga ang katawan sa isang puno. Napailing naman si Karina dahil nakatayo pa si Mitoy. Nainis siya dahil hindi ito nawalan ng malay kahit nasaan yung tao pa ito. Pero nagalit na si Mitoy kaya nagpalit na rin ito ng anyo bilang isang balbal. Kahit anong klaseng nilalang ka pa, kapag napatay kita, sa tiyan kita mapupunta. Ngayon mo ko subukan. Sige! Lumapit ka! Inagalit mo kung talaga. Akala mo ba hindi kita papatulan kahit babae ka pa? Gusto ko rin makatikim ng may pakpak. Walang sinabi yan. Payag naman ako eh. Sayo-sayo lang ang laman ko. Pero hindi sa ganitong sitwasyon. Ayaw ko nang nasa ilalim ng palda ng iba. Kung gusto mo akong makuha, bumalik ka sa pagiging ikaw. Ibinuka ni Karina ang kanyang mga pakpak. Saka siya lumipad pa itaas.
Pagkatapos ay ipinatong niya sa balikat ni Mitoy ang kanyang mga paa na may mahahabang daliri at kuko na kagaya ng sa ibon. Tinangay niya si Mitoy sa ere, pagkatapos ay binitiwan ito. Tiningnan niya pa ito kung wala nang malay pagbagsak sa lupa, pero nainis na naman siya dahil bumangon pa rin ang lalaki. Muli siyang lumipad palapit kay Mitoy para tangayin uli ito, pero nahawakan ng lalaki ang kanyang paa. Hinatak siya nito ng marahas, saka pinaikot-ikot at pagkatapos ay binitiwan. Napasigaw si Karina nang makita niyang sasalpok siya sa isang puno. Sinubukan niyang umiwas pero hindi niya na nagawa. Napaatungal siya nang mabali ang kanyang pakpak. Uy! Kawawa ka naman. Hindi ka na makakalipad pa. Para hindi sagabal sa'yo, aalisin na lang natin ang mga pakpak mo. Tumakbo ng mabilis si Mitoy palapit kay Karina. Nang malapit na si Mitoy, ay kinalmot siya ni Karina gamit ang matutulis na kuko sa kamay. Napaatungal din naman si Mitoy nang maramdaman niya ang ngapdi ng malalim na sugat sa kanyang dibdib. Ginagalit mo talaga ako. Hindi na ako nagbibiro. Inuubos mo ang pasensya ko. Wisit, gusto ko lang naman matulog ka na, pero pinipilit mo akong ubusin ang lakas mo. Nakita niyang pasugod na uli si Mitoy. Inabangan niya ito at nang nakuha na niya ang tamang agwat, ay pinatid niya ang lalaki dahilan para mapaluhod ito sa lupa. Mabilis na hinawakan ni Karina ang dalawang braso ni Mitoy at pinag-ekis sa likuran nito. Tinapakan din ni Karina ang binti ng lalaki, pagkatapos ay sinimulan niya ng pahabain ang kanyang dila. Pinuntirya niya ang batok ni Mitoy. Itinarak niya ang kanyang karayom sa batok. Binigyan niya ng pampamanhid ang lalaki, saka hinigop ang dugo nito. Binawasan niya ng kaunti ang taglay nitong lakas para manghina si Mitoy. Anong ginagawa mo sa akin? Kapag ako'y nakawala rito, magiging malamig kang bangkay talaga. Kaya kung ako sa'yo, wag mo na akong bibitiwan. Yan ang pinakapagsisisihan mo sa buong buhay mo. Ibabalik kita sa dati mong anyo. Isa ka lang malaking lamok. Paliliitin kita ulit. Bigla namang natigilan si Karina sa ginagawa dahil nasamid siya nang marinig ang sinabi ni Mitoy. Nilayuan niya ang lalaki at binawi ang kanyang pagkasamid. Sira ulo! Mukha ba talaga akong lamok? Dahil namamanhid na ang katawan ni Mitoy, hindi na siya gaanong makakilos. Bahagyang nabawasan ang lakas niya dahil sa pagkabawas ni Karina ng dugo sa kanya. Para siyang lasing na pasuray-suray kung lumakad palapit kay Karina. Lalong nagalit si Mitoy sa nangyayari, kaya lahat ng madaanan niyang sanga ng puno ay binabali niya. Maya-maya ay natisod siya dahilan para masubsob sa lupa. Babangon pa sana siya, pero tinamaan siya ng isang sanga na mula sa kanyang mga pinutol na sanga na tumalsik pataas at nang bumagsak ay bumalik sa kanya at direkta siyang nasapul sa may ulo. Nakahanda pa rin naman si Karina sakaling sumalakay uli si Mitoy, pero napansin niyang tuluyan na nga itong nawalan ng malay. Nalipat naman ang tingin ni Karina nang marinig niya ang yabag ni Landa. Dahan-dahan na itong tumatakas. Lumipad naman si Karina at dinagit ang babae. Hindi gaanong maayos ang kanyang paglipad dahil sa parte ng pakpak niyang nabali. Bumangga siya sa sanga dahilan para pareho silang bumulusok pababa ni Landa. Tuluyan niya na itong nabitawan. Nawalan uli ng malay si Landa nang bumagsak sa lupa. Pagbagsak ni Karina sa lupa, ay kaagad niyang itinago ang pakpak. Iniinda niya ang sakit ng katawan. Humihingal na rin siya dahil sa sobrang pagod. Nakaramdam din siya ng panghihina at gutom dahil sa pakikipaglaban kay Mitoy. Maya-maya ay narinig niya ang isang lalaki na umuungol sa hindi kalayuan. Kaagad niya itong pinuntahan. Nagulat siya nang makitang si Nestor ito. Nasa bandang bangin ito at humihingi ng tulong. Isa pa tong lalaking ito. Tanga-tanga. Sa dami ba naman ang tatakbuhan? Bakit sa bangin ka pala punta? Napakatanga mo! Nang dungawin niya si Nestor, nagsisisigaw ito sa takot. Muling nawalan ng malay ang lalaki nang makita niyang papalapit na ng papalapit sa kanya ang dila ni Karina. Ipinulupot ni Karina ang kanyang dila sa katawan ni Nestor. Sa kanya ito hinatak pataas. Nang makuha na niya, ay itinabi na lang niya kay Landa.
Paalis na sana siya nang lingunin pa ang dalawa. Dahil sa inyo, nanghina ako. Dapat lang siguro na magbayad kayo sa akin. Babawiin ko ang lakas na nawala sa akin. Binalikan niya ang dalawa at sinipsipan niya ng dugo ang mga ito. Nang makuha na niya ang tamang dami ng dugo na kailangan, ay iniwan niya na ang dalawa. Binalikan niya si Mitoy. Inayos niya ang pagkakahiga nito. Tinabihan niya ito at tinitigan ang muka ng binata. Binantayan niya ito hanggang sa magising. Gulat na gulat naman si Mitoy nang magising siya na nasa gubat at kasama niya ang isang mandurugo. Anong ginagawa ko dito? Bakit tayo nandito? Saka, bakit ganyan ang itsura mo? Malalim na ang gabi. Bakit ngayon ka lang nagising? Ganito ang itsura ko kasi. Inuutosan ko mga kampon kong maliliit na lamok na layuan ka at huwag kagatin. Anong pinagsasabi mo? Bakit mo ako dinala dito? Kasi sabi mo, gusto mo makatikim ng may pakpak, di ba? Ito, ipapatikim ko sa iyo ang pakpak ko. Napaatras si Mitoy nang makita niyang tumayo sa harapan niya si Karina at ibinuka ang mga pakpak nito. Ano bang ginagawa mo? Wala naman ako sinabing ganun ah. Alam kong nagutom ka sa laban natin kanina. Kaya ito, inuhuli kita ng malaking ibon. Ayan, saluin mo. Malaki ang pakpak niyan. Kainin mo na habang mainit pa ang katawan niyan. Kapapatay ko lang yan. Pagkatapos mong kumain, umuwi na tayo. Hindi na nagsalita pa si Mitoy. Nakaramdam na rin siya ng gutom kaya kinain na niya ang malaking ibon na ibinigay ni Karina sa kanya. Habang kumakain siya, ay ikinuwento naman ni Karina ang mga nangyari. Doon na naintindihan ni Mitoy ang sinasabi ng kaibigang si Nestor na may kakaiba kay Landa. Napapasailalim ng hipnotismo ni Landa ang kaibigan niya kaya naging sunod-sunuran ito. Nagagawa ni Landa ang lahat ng gusto niya kay Nestor habang nasa ilalim ito ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nilang magkwentuhan, ay inihatid na ni Mitoy si Karina sa apartment ito at saka umuwi na rin siya. Inabot na ng madaling araw at hindi pa rin siya nakakatulog dahil sa kakaisip sa mga nangyari. Naisip niyang ilang taon siyang nagalit sa matalik na kaibigang gayong si Landa ang tunay na may pakana ng lahat. Nang sumikat ang araw, pinuntahan niya si Landa sa bahay nito. Saktong naabutan niya ang babae na nagwawalis ng bakuran. Landa, mag-usap tayong dalawa. Huwag mo akong iwasan. Papasok ka pa sa loob samantalang kubo lang naman niyang tinitiran mo. Mamili ka. Wawasakin ko yan o susunugin ko? Ano ba ang kailangan mo? Bakit mo nagawang pag-awayin kami ni Nestor? Hindi ko naman kayo pinag-away ah. Usa kayo nag-away. Ginusto mong itakwil siya. Saka wala akong magagawa kung ganito ang beauty ko. Pinag-aawayan, pinag-aagawan. Kahit gaano ka pa kaganda, kung masama ang ugali mo, wala rin kwenta yun. Ngayong nakilala na kita ng lubos, nagsisisi ako kung bakit binahal kita ng sobra nun. Ngayon alam ko na ginamitan mo ng kapangyarihan si Nestor. Hindi na ako papayag. Ikaw ang punot dulo ng gulong ito, kaya ikaw ang dapat mawala. Kasalanan mo ang lahat ng ito kaya dapat lang na ikaw ang magbayad. Sobrang galit ko sa kaibigan ko. Ikaw naman pala ang salot sa pagkakaibigan namin. Napakasama mong babae ka. Hindi ko kasalanan yon. Ikaw ang hindi naniwala sa kanya. Magmula ngayon, huwag mo nang lalapitan ang kaibigan ko. Ako ang makakalaban mo. Naiintindihan mo? Layuan mo na kami. Hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik. Baka hindi na yun mangyari. Wala ka talagang awa. Napakawalang hiya mo. Natigilan bigla sa pagsasalita si Mitoy nang makita niyang lumabas mula sa kubo ang kaibigang si Nestor na merong daladalang 2 tasa ng kape. Mahal, nagwawalis ka na dyan? Di ka pa nagkakape ah. Halika muna rito. Sabay nating inumin tong kapeng tinimpla ko. Masarap ang kape na to. Tinimpla ko to mula sa puso ko. Halika na, bago lumamig to. Nestor, ano nangyari sa'yo? Saka bakit ka nandito? Ano naman ang ginawa mo sa kaibigan ko, Landa?
Wala kang magagawa, Mitoy, kung mahal ako ni Nestor. Umalis ka na! Hindi! Kakausapin ko si Nestor. Alam kong ginamitan mo na naman siya ng hipnotismo. Kailangan niya lang mawala sa kapangyarihang yon. Nestor, mag-usap tayong dalawa. Paglabanan mo yan! Tol, nandiyan ka pala. Halika, tumuloy ka. Ipagtitimpla rin kita ng kape. Maupo ka na muna dito. Hintayin mo saglit ha. Kukuha lang ako ng kape sa kusina. Naupo si Mitoy sa upuan sa balkonahe ng kubo. Hindi siya mapakali. Nararamdaman niyang may kakaiba sa kaibigan niya. Tiningnan naman niya si Landa. Kampante lang itong iniinumang kape na tinimpla ni Nestor. Ibang klase ka talaga. Parang baliwala lang sa'yo mga nangyayari. Nang argabyado ka ng tao tapos kung umasta ka, para kang inosente sa lahat. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasama ang kaibigan ko. Huwag ka nga magmalinis. Alam mo ba kung bakit inayawan kita? Kahit lahi kami namang mangkukulam, ayoko naman mapangasawa ng may lahing aswang. Anong sinabi mo? Kanino mo naman nalaman yan? Nakita ng dalawang mata ko na magpalit ka ng anyo. Humanap ka na lang ng asawang nababagay sa'yo. Yung mukhang ibo na babae. Yun na lang. Sa'yo na yun. Sayong-sayo na siya. Kaya pabayaan mo na kami ni Nestor ko. Si Nestor, nasa ilalim lang ng kapangyarihan mo. Magkaiba yun sa ating dalawa. Hindi ako nananakit ng tao. Sabi mo eh. Maya-maya ay bumalik na si Nestor, dala ang kaping tinimpla para kay Mitoy. Tol, eto, inom ka muna ng kape. Oh, bakit ka nga pala napunta dito? Paano mo nalaman na nandito ako nakatira? Ano? Dito ka na nakatira? Oo, nagsasama kami ni Landa. Pumayag kang makasama na ang babaeng ito? Oo, Tol. Tol, naalala ko. Pasensya ka na ha. Nagawa kitang lokohin nun. Hindi ko nagawang magtapat sa'yo para sa nararamdaman ko para kay Landa. Kasi akala ko kaya kong lumayo para maging masaya kayo. Pero hindi pala. Mahal na mahal ko siya, Tol. Kaya kung nagalit ka sa akin noon, at kung galit ka pa rin ngayon, sige lang, Tol. Ibuhos mo na ang lahat ng galit mo. Kung yun lang ang paraan para mapatawad mo ko. Mapatawad mo kaming dalawa. Tol, sorry na talaga. Wala eh. Nagmahal lang ako. Sandali lang ha. Wala akong naiintindihan eh. Nung mga nakaraang halos ipagtabuyan mo si Landa, hindi mo inamin ang lahat. Kahapon lang, mahal na mahal mo si Karina. Ngayon kay Landa na uli. Tapos, inaamin mo na sa akin ang kasalanan mo? Nagsasabi ka ba ng totoo, Tol? Kung si Landa talaga ang mahal mo, sana noon mo pa inamin yun. Baka natanggap ko pa. Baka hindi na tumagal ang galit ko sa'yo. Pero si Karina, paano siya? Ano siya para sa'yo? Di ba mahal mo siya? Kaya magpaparaya na ako. Sa'yo na si Karina, Tol. Sa akin si Landa. Para tahimik na ang buhay natin pareho. Siraulo ka ba talaga? Binibisit mo ba ako? Sa galit ni Mitoy sa kaibigan, sinugod niya ito at sinakal gamit ang dalawang kamay. Nanlilisik ang tingin niya kay Nestor. Nagngingit-ngitan ng kanyang bagang dahil sa galit, pero kagad din niyang binitawan ng kaibigan nang makita niyang walang emosyon ang mga mata nito. Napatingin siya kay Landa. Anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Sabihin mo! Ikaw na babae ka! Walang iya ka talaga! Ibalik mo ang kaibigan ko! Ibalik mo siya sa katinuan! Hinablot niya ang hawak na tasa ng kape ni Landa at inihagis dahilan para mapapikit ang babae. Sinakal niya si Landa ng maigpit na halos ikalawit ng dila nito. Nabitiwan niya na lang nang may dumating na matandang babae. Sinabihan siya nitong bitiwan ang kanyang apo. Nanlaki ang mga mata ni Mitoy nang maramdaman niya ang malakas na presensya ng matanda. Nangilabot siya sa taglay nitong kapangyarihan. Madilim ang aura ng matandang babae na sa tingin niya'y wala itong konsensya. Isang salita lang ng matanda ay tila nangatog ang kanyang mga tuhod. Pinaalis na siya ng matanda at nagsabi pang, "Huwag nang babalik kahit kailan at huwag nang gagambalain
ang mag-asawa dahil siya na ang makakalaban kung magkataon. Nawiwindang ang isip ni Mitoy habang naglalakad paalis sa lugar na yun. Hindi niya na napansin na dinala siya ng mga paa sa gubat. Naupo siya sa nakatumbang malaking puno at napasabunot na lang sa buhok nito. Nabalik lang ang pagkatino ng isip niya nang may maramdaman siyang nilalang na naupo sa kanyang tabi. Napatingin siya dito dahil dinig na dinig niya ang paghigop nito sa likidong mabaho rin sa kanyang pangamoy. Oh, bakit ka nandito, Karina? Ganyan na naman ang itsura mo. Bakit ba mas gusto mong nasa anyong mandurugo kaysa magandang babae o anyong tao? Mas masarap sipsipin ng dugo gamit ang karayom kundila kaysa inumin sa baso. Ano nga uli ang sinasabi mo? Maganda akong babae kapag nasa inyong tao? Kalimutan mo na lang ang sinabi kong yun. Ayoko nga. Gusto ko ang sinabi mong yon kaya tatandaan ko yon. Sa'yo na itong hayop na pinatay ko. Giniwa ko lang ang dugo. Hindi naman ako kumakain ng karne. Wala akong ganang kumain ngayon. Okay? Sabi mo eh. Lulutuin ko na lang tumamaya para may pagkain tayo. Kumakain ka naman ng pinakuluan, di ba? Bahala ka na. Pinoproblema ko si Nestor. Paano ko siya mababawi kay Landa? Hayaan mo muna siya. Matindi ang pagkakalagay nila ng gayuma sa kanya. Hindi mo yung basta-basta maaalis. Paano mong nalaman? Nandoon din ako kanina. Nakita ko ang itsura niya. Darating ang araw, mawawala rin ang bisa ng gayuma nila. Makakalaya rin siya. Pag nangyari yun, magigising na siya at malalabanan niya na ang naglagay sa kanya nito. Si Nestor lang ang makakapagpalaya sa sarili niya. Pero, gaano yung katagal? Masyado na rin matagal ang paghihirap ng kaibigan kong yun. Tapos bagong paghihirap na naman. Sobrang na ako naawa sa kanya. Lagi mong tatandaan, hindi naman nagtatagal ang dilim. Lumiliwanag din naman. At kapag dumating yon, hindi na muling didilim pa. Alam mo, bumalik ka na nga sa anyong tao. Ang weird mo kapag aswang ka. Ang pangit ng boses mo. Umuwi na nga tayo. Saan mo ba inulit tong baboy ramo na to? Meron pa palang ganito ngayon? Pinasan na ni Mitoy ang napatay na hayop ni Karina. Pagkatapos ay naglakad na silang dalawa pa uwi. Panay ang kausap ni Mitoy sa babae pero hindi naman ito sumasagot. Nang tingnan niya si Karina, nasaan yung tao na ito? Napakunot na lamang ng noo si Mitoy. Oh, bakit ba ganyan ka? Kapag nasaan yung aswang ka, napakadaldal mo. Tapos ang lalim mo pang magsalita. Kapag nasaan yung tao ka naman, hindi ka nagsasalita, wala kang kibo. Puro ngiti lang ang ginagawa mo. Teka, bangag ka ba? Kung ano-ano kasing type ng dugo ang tinira mo eh. Baka nasobrahan ka na. Baka nakalimutan mo na na-high blood din ng lamok. Saka, huwag mong sipsipin ang dugo ko pag tulog ako ha. Subukan mo lang. Gagawin kitang midnight snack kahit boy ka pa. Lalo namang nawirduan si Mitoy sa babae dahil panay lang ang ngiti nito sa mga sinasabi niya. Binilisan na lang niya ang paglalakad. Maya-maya pa ay naramdaman na lang niyang may isang malaking lamok na lumipad sa gilid niya. Anong gusto mong maging midnight snack? May pakpak ba o wala? Buwisit naman talaga oh. Konti na lang talaga. Papatay na ako ng higanting lamok. Tinatanong ka lang. Iuhuli kita ng kahit anong klaseng hayop. Ako na rin ang papatay para sa'yo. Wag na. Wag ka na mag-abala. Kayang-kaya ko yun. Lumipas ang mahigit isang dekada. Nabalitaan ni Mitoy na bumalik na si Nestor sa bahay ng kanyang ama. Dali-dali niyang pinuntahan ang kaibigan. Nestor, tol, talagang nandito ka na? Buti at nakabalik ka na rito. Ano nangyari? Nasa si Landa? Tumakas ako, tol. Hindi ko alam. Basta nagising akong gulat na gulat kasi bigla na lang akong nakaramdam ng galit kay Landa. Dati, mahal na mahal ko siya. Tapos biglang nawala ang nararamdaman kong yun. Napalitan ng takot, ng kaba. Sa sobrang takot ko, nagmadali akong umalis. Ayoko na doon, tol. Nakakatakot doon. Nakakatakot siya. Sila ng lola niya. Tol, kung alam mo lang, ang weird nila, tol.
Huwag mo nang alalahanin yun, Tol. Ang mahalaga, nakabalik ka na dito. Lumayo na kayo dito sa lugar na to, Tol. Isama mo na ang tatay mo. Pumunta kayo sa lugar na hindi maaabot ni Landa. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa gastos. Mas gusto kong ligtas ka palagi. Salamat, Tol. Sa laki ng kasalanan ko sa iyo nun. Ikaw pa rin ang sasalo sa akin. Malaki din ang kasalanan ko sa iyo, Tol. Kaya hayaan mo akong bumawi. Hindi na sila nakapagsalita pa. Nayakap nila ang isa't isa matapos magkapatawaran. Mahaba ang naganap na kwentuhan sa pagitan nila dahil ilang taon ding nawala si Nestor. Natanggap nito na ang naging asawa ni Mitoy ay si Karina. Naging masaya si Nestor para sa kanyang kaibigan. Hindi naman pinatagal ni Mitoy ang pagkakataon. Pinaalis na niya sa kanilang lugar ang matalik na kaibigan para hindi na mabalikan pa ni Landa. Napanatag na ang loob ni Mitoy dahil alam niyang ligtas na sa panganib ang kanyang matalik na kaibigan.